Madilim pa lamang ang kalangitan nang marahang bumangon si Mang Raul mula sa kanilang lumang papag. Tahimik niyang sinilip ang kanyang asawang si Aling Linda, na mahimbing pang natutulog matapos ang maghapong pagtitinda ng mga gulay sa palengke. Kahit kapos sa buhay, hindi kailanman nawala ang pasasalamat nilang mag-asawa sa Diyos sa bawat panibagong umaga. Lumuhod si Mang Raul sa tabi ng kanilang higaan. Panginoon, salamat po sa panibagong araw. Bigyan niyo po ako ng lakas upang makapagtrabaho ng maayos. Naway maging pagpapala ang bawat pako at bawat kahoy na mahahawakan ko ngayon. Pagkatapos manalangin, ay sinuot niya ang kanyang kupas na uniforme. Isinabit ang lumang tool belt at hinalikan si Aling Linda sa noo. Mag-iingat ka, Raul. Mahinang sambit ng asawa kahit hindi pa lubusang gising. Ikaw rin, Linda. Mamaya uuwi akong may dalang paborito mong pandesal. Nakangiting sagot niya. Mahigit 1 oras ang biyahe ni Mang Raul patungo sa pinakamalaking construction site sa lungsod. Isang bagong ospital ang itinayo roon. Isang proyekto na sinasabing magbibigay ng pag-asa sa libo-libong tao. Pagdating niya sa lugar, ay siya na naman ang unang dumating. Talagang hindi ka nauubusan ng sipag, Mang Raul. Biro ng isa niyang kasamahang karpintero. Ngumiti lamang siya. Hindi kasi pwedeng tamarin ng taong may pamilyang umaasa. Nagsimula ang buong araw sa tunog ng martilyo, lagari at makina. Maingat na sinusukat ni Mang Raul ang bawat kahoy bago ito putulin. Para sa kanya, hindi sapat ang basta matapos ang trabaho. Kailangang matibay, maayos at ligtas ang bawat bahagi ng gusali. Isang tanghali, napansin niyang may naiwan na sobre malapit sa opisina ng kontraktor. Nang buksan niya ito upang malaman kung kanino ibabalik, nakita niyang may makapal na halaga ng pera. Mang Raul, itago mo na lang yan. Wala namang makakaalam eh. Pabirong sabi ng isang trabahador. Umiling siya. Hindi ko kayang iuwi ang perang hindi ko pinaghirapan. Ang biyayang galing sa pandaraya, hindi kailanman magdadala ng tunay na kapayapaan. Agad niyang ibinigay ang sobre sa site engineer. Laking pasasalamat nito dahil pambayad pala iyon sa mga materyales. Mula sa di kalayuan, isang lalaking nakasuot ng simpleng polo at sombrero ang tahimik na nakamasid. Hindi siya nagpakilala. Pinagmasdan lamang niya ang katapatan ni Mang Raul at bahagyang napangiti. Samantala, walang kamalay-malay si Mang Raul na ang lalaking iyon ay si Lawrence Del Mundo, ang tunay na may-ari ng ipinapatayong ospital. Pagsapit ng hapon, habang unti-unting lumulubog ang araw, huminto sandali si Mang Raul sa pinakamataas na bahagi ng gusali. Mula roon, ay tanaw niya ang buong lungsod. Napabuntong hininga siya habang pinagmamasdan ng halos mabuo ng ospital. Hindi ko man ito magiging pag-aari, bulong niya. Masaya na akong malaman na bahalang araw, may mga batang gagaling dito sa lugar na ito. May mga magulang na mabibigyan ng pag-asa at may mga pamilyang muling mabubuo. Pag-uwi niya, ay sinalubong siya ni Aling Linda na may mainit ng ngiti sa labi, kahit pa sa kabila ng kanilang simpleng hapunan. Kamusta ang trabaho mo, mahal? Tanong nito. Nakakapagod pero okay lang naman, sagot ni Mang Raul habang nakangiti. Bawat hampas ng martilyo, pakiramdam ko may naitutulong ako sa buhay ng ibang tao. Hindi niya alam na ang ospital na kanyang binubuo ay magiging daan upang isang araw ay siya naman ang makatanggap ng kabutihan. Kabutihang hindi niya kailanman inaasahan. Ang bawat patak ng kanyang pawis ay tila binibilang ng Diyos. Naghahanda ng isang pagpapalang darating sa tamang panahon. Lumipas ang ilang linggo at unti-unti nang nakikita ang anyo ng bagong ospital. Araw-araw ay mas lalo pang nagsisikap si Mang Raul dahil alam niyang bawat araw na hindi siya pumapasok ay katumbas ng walang pagkain sa kanilang hapag. Ngunit habang lumalakas ang gusaling kanyang binubuo, tila unti-unti namang nanghihina ang kanyang pinakamamahal na asawa.
Isang gabi, pag-uwi niya mula sa trabaho, nadatnan niyang nakaupo lamang si Aling Linda sa may pintuan ng kanilang bahay. Maputla ang mukha nito at halos hindi makatayo. "Linda, anong nangyari sa'yo?" Nag-aalalang tanong ni Mang Raul. Okay lang ako. Napagod lang siguro. Pilit nang umiti ang asawa. Ngunit nang hawakan niya ang noo nito, nagulat siya sa tindi ng lagnat. Kinabukasan ay hindi na siya nagdalawang isip pa na dalhin si Aling Linda sa pinakamalapit na health center. Matapos ang ilang pagsusuri, sinabi ng doktor na kailangan itong sumailalim sa karagdagang gamutan at bumili ng mga gamot. Kung maagapan po ito, malaki po ang tsansa niyang gumaling. Paliwanag ng doktor. Napayuko si Mang Raul habang mahigpit na hawak ang reseta. Alam niyang mahal ang mga gamot at halos wala nang natitira sa kanilang ipon. Pag-uwi nila, tahimik na naupo si Mang Raul sa kanilang lumang bangko. "Pasensya ka na, Linda," mahina niyang sabi. "Hindi ko man lamang maibigay kaagad ang kailangan mo." Hinawakan ni Aling Linda ang kanyang kamay. Huwag mo nang isipin yan. Ang mahalaga, magkasama tayo. Lagi namang may paraan ng Diyos. Mas lalo pang nagsumikap si Mang Raul. Kahit masakit na ang likod at namamanhid na ang kamay sa buong araw na pagbubuhat ng kahoy at semento, pumapayag pa rin siyang mag-overtime. Napansin niyo ng site engineer. "Mang Raul, halos ikaw na lang ang laging natitira rito ah. Hindi ka ba napapagod?" Ngumiti lamang siya. "Kapag asawa ko ang dahilan, nawawala ang pagod ko." Hindi alam ng mga kasamahan niya ang tunay na dahilan ng kanyang pagpupursige. Minsan ay inalok siya ng isang supplier ng dagdag na pera, kapalit ng paggamit ng mumurahing materyales. "Wala namang makakapansin," bulong nito. Agad na tumanggi si Mang Raul. "Hindi ko kayang ilagay sa panganib ang buhay ng mga magiging pasyente rito. Mas gugustuhin kong maghirap kaysa mawalan ng konsensya." Hindi niya alam na sa di kalayuan ay muling naroon ang lalaking tahimik na nagmamasid sa kanya. Si Lawrence Dalmundo, ang may-ari ng ospital. Hindi ito nagsalita. Tahimik lamang niyang nasaksihan ang katapatan ng karpinterong kahit salat sa buhay ay hindi kailanman isinuko ang kanyang prinsipyo. "Unti-unti nang nabubuo ang ospital," bulong ni Lawrence sa sarili. "Pero mas kahanga-hanga ang puso ng taong tumutulong sa pagtatayo nito." Pagsapit ng gabi, umuwi si Mang Raul na pagod na pagod. Pagpasok niya sa bahay, nadatnan niyang nakatulog si Aling Linda habang yakap ang maliit na Biblia. Tahimik niya itong kinumutan at lumuhod sa tabi ng higaan. "Panginoon," nangingilid ang kanyang mga luha. "Hindi ko po hinihiling na yumaman. Ang hiling ko lang po ay gumaling ang asawa ko. Bigyan niyo po ako ng lakas para hindi ako sumuko." Sa labas ng kanilang munting tahanan ay nagsimulang bumuhos ang malakas na ulan. Ngunit sa gitna ng unos, hindi pa rin nawawala ang pag-asa ni Mang Raul. Hindi niya alam na ang bawat sakripisyong kanyang ginagawa ay unti-unti nang nakikita ng taong magbabago sa takbo ng kanyang buhay. Ang pagsubok na kanyang pinagdaraanan ay simula pa lamang ng isang himalang hindi niya kailanman inakala. Halos 70% na ang natatapos sa itinatayong ospital. Araw-araw ay abala ang mga manggagawa upang maihabol ang target na pagbubukas nito. Tulad ng dati, si Mang Raul pa rin ang unang dumarating at huling umaalis. Ngunit kapansin-pansin na ang kanyang pangangayayat. Namumutla na ang kanyang mukha at madalas nang napapahawak siya sa kanyang dibdib kapag walang nakatingin. "Mang Raul, magpahinga ka naman muna," sabi ng isa niyang kasamahan. Ngumiti lamang siya. "Naku, hindi pwede. Kailangan kong kumayod. Malaki pa ang kailangan namin para sa gamot ni Linda." Hindi niya na sinabi na ilang araw na siyang halos tinapay lamang at kape ang kinakain upang may pambili ng gamot ng asawa. Samantala, unti-unti namang bumubuti ang kalagayan ni Aling Linda dahil sa mga iniinom nitong gamot. Ngunit ramdam niyang unti-unti ring nauubos ang lakas ng kanyang mister. Isang gabi, kinausap niya si Mang Raul. Raul,
Baka pwede kang magpahinga kahit isang araw lang. Umiling ito. Kapag natapos ang ospital, saka ako magpapahinga, mahal. Napabuntong hininga na lamang si Aling Linda. Diyos na ang bahala sa atin. Kinabukasan, abala ang lahat sa paglalagay ng huling mga kahoy at finishing touches sa emergency entrance ng ospital. Si Mang Raul mismo ang nagkakabit ng mga huling bahagi ng kisame. Bigla siyang nakaramdam ng matinding pagkahilo. Lumabo ang kanyang paningin. Napahawak siya sa bakal na poste. Mang Raul! Sigaw ng isa niyang kasama. Bago pa siya makasagot, tuluyan ng bumigay ang kanyang katawan. Nagkagulo ang buong construction site. Dalhin ka agad siya sa loob! Hindi pa man opisyal na nagbubukas ang ospital, meron ng mga doktor at nurse na nagsasanay sa loob ng gusali. Agad nilang isinugod si Mang Raul sa emergency room. Ang mismong ospital na ilang buwan na niyang tinutulungang itayo. Makalipas ang ilang sandali, ay dumating si Aling Linda. Hinihingal at umiiyak. Raul, anong nangyari? Mahigpit niyang hinawakan ang kamay ng asawa habang ito'y walang malay. Lumabas ang doktor matapos ang pagsusuri. Nahimatay siya dahil sa matinding pagkapagod. Mataas na blood pressure at sobrang stress. Mabuti na lamang at naagapan. Napaluha si Aling Linda sa narinig. Dok, wala po kaming sapat na pera. Mahina niyang sabi. Natahimik ang doktor. Habang nangyayari ang lahat ng ito, may isang lalaking nakatayo sa labas ng silid at tahimik na pinagmamasdan ng mag-asawa. Ito ay si Lawrence Del Mundo. Ngayon lamang niya nakita ng malapitan ng lalaking ilang buwan na niyang sinusubaybayan sa construction site. Lumapit siya sa site engineer. Siya ba ang karpenterong laging nauunang pumasok? Opo, sir. Siya rin ang pinakatapat naming manggagawa. Kahit may sakit ang asawa niya, hindi siya nagreklamo ni minsan. Napayuko si Lawrence. Nakita niya ang magaspang na kamay ni Mang Raul. Mga kamay na puno ng kalyo, sugat, at bakas ng mahabang taon ng marangal na pagtatrabaho. Sa isip niya ay sinabi, ang mga kamay na ito, ang tumulong bumuo ng ospital na pinapangarap ko. Hindi ko hahayaang mawalan siya ng pag-asa. Hindi pa alam ni Mang Raul at Aling Linda na ang pinakamalaking himala sa kanilang buhay ay nagsisimula na. Ang taong nagmamay-ari ng ospital na kanilang pinaghirapan ay tahimik ng gumagawa ng paraan upang masuklian ang kabutihang ipinakita ng isang simpleng karpintero na ang tanging hangarin lamang ay mabigyan ng maayos na buhay ang kanyang asawa. 2 araw nang nakakonfine si Mang Raul sa ospital. Unti-unti nang bumabalik ang kanyang lakas, ngunit mabigat pa rin ang kanyang dibdib. Hindi dahil sa kanyang karamdaman, kung hindi dahil sa iniisip niyang gastusin sa ospital. Habang nakaupo sa tabi ng kanyang higaan, tahimik na nagdarasal si Aling Linda. Linda, mahinang tawag ni Mang Raul. Lumapit ka. Ano yun, mahal? Kapag inilabas na ako rito, ibebenta na lang natin ang maliit nating lupa sa probinsya. Ayokong mabaon tayo sa utang. Napaiyak si Aling Linda. Raul, yun na lang ang natitira nating alaala sa mga magulang mo. Wala tayong ibang pagpipilian. Sagot niya habang pilit nang umingiti. Sa labas ng silid, isang nurse ang hindi napigilang maantig sa kanilang pag-uusap. Agad niya itong ipinaalam sa administrator ng ospital. At hindi nagtagal ay nakarating ang balita kay Lawrence Del Mundo. Tahimik na pumasok si Lawrence sa conference room at ipinatawag ang site engineer at ilan sa mga manggagawang matagal nang nakasama ni Mang Raul. Gusto kong malaman ang totoo. Seryoso niyang tanong. Ano ba talagang klase ng tao si Mang Raul? Naunang nagsalita ang site engineer. Sir, sa 30 taon kong namamahala ng construction, ngayon lang ako nakakita ng taong tulad niya. Hindi siya nahuhuli, hindi siya nandaraya, at kahit may personal na problema, hindi bumababa ang kalidad ng trabaho niya. Sumunod namang nagsalita ang isa sa mga trabador. Sir, noong nawalan po ako ng baon, ibinigay niya sa akin ang sarili niyang pagkain. Siya ang nagtiis ng gutom. At nung may nawawalang pera naman po sa site, dagdag ng isa pa.
Si Mang Raul po mismo ang nagsauli, kahit alam niyang kailangan na kailangan niya yun. Tahimik na nakinig si Lawrence. Lalong tumindi ang paghanga niya sa karpinterong halos hindi niya kilala. Napangiti siya at marahang nagsalita. Ang ospital na ito ay itinayo para magbigay ng pag-asa. Hindi maaaring ang isa sa mga taong tumulong magtayo nito ay mawala ng pag-asa. Agad niyang tinawag ang finance manager. Simula sa oras na to, lahat ng gastusin ni Mang Raul ay ako na ang sasagot. Sir, ipapaalam po ba natin sa kanila? Umiling si Lawrence. Hindi pa. Ayokong isipin nilang naawa ko sa kanila. Gusto kong maramdaman nilang may malasakit ang ospital sa bawat taong nangangailangan. Kinabukasan, pumasok ang doktor sa silid ni Mang Raul na may dalang magandang balita. Mang Raul, maganda na ang resulta ng mga pagsusuri ninyo. Kung magpapatuloy ang inyong paggaling, maaari na kayong makauwi sa loob ng 2 araw. Napangiti ang mag-asawa. Ngunit agad ring nagtanong si Mang Raul. Dok, magkano na po ba ang babayaran namin? Ngumiti ang doktor. Huwag niyo na pong isipin yon. Ang mahalaga po ngayon ay ang tuluyan kayong gumaling. Nagkatinginan si Mang Raul at Aling Linda. Hindi nila maunawaan kung bakit tila walang sino mang naniningil sa kanila. Mula sa salaming bintana ng silid, tahimik silang pinagmamasdan ni Lawrence Del Mundo. Nakita niya ang mag-asawang nagdarasal at nagpapasalamat sa Diyos. Kahit hindi pa nila alam kung paano silang makakabangon. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Lawrence na ang tunay na halaga ng ospital ay hindi nasusukat sa laki ng gusali o sa makabagong kagamitan. Nasusukat ito sa bawat pusong natutulungang muling magkaroon ng pag-asa. At ipinangako niya sa kanyang sarili na bago tuluyang makalabas si Mang Raul, ibubunyag niya ang katotohanan na ang kabutihang itinanim ng isang simpleng karpintero ay may nakandang gantimpala na higit pa sa kanyang inaasahan. Dumating ang araw na pinakahihintay ni Mang Raul at Aling Linda. Matapos ang ilang araw na gamutan at pahinga, pinayagan na rin siyang makalabas ng ospital. Habang inaayos ni Aling Linda ang kanilang mga gamit, hindi may tago ni Mang Raul ang pag-aalala. Linda, mahina niyang sabi, dumaan muna tayo sa cashier. Kahit hulugan na lang muna natin ang bayad, ayokong isipin nilang tumatakas tayo sa obligasyon. Tumango si Aling Linda. Alam niyang iyon ang ugali ng kanyang asawa. Kahit salat sa buhay, ayaw nitong magkaroon ng utang na loob o takasan ng anumang responsibilidad. Pagdating nila sa cashier, iniabot ni Mang Raul ang kanyang mga papeles. Magkano po ang kabuuan ng bill namin? Magalang niyang tanong. Tinignan ng cashier ang computer, saka ngumiti. Sandali lang po, Mang Raul. Makalipas ang ilang segundo, muli itong tumingin sa kanila. Mang Raul, bayad na po ang lahat. Wala po kayong babayaran. Nagulat ang mag-asawa. Bayad na? Halos sabay nilang tanong. Baka po may pagkakamali lang, dagdag ni Mang Raul. Wala po kaming kamag-anak na kayang magbayad ng ganong kalaking halaga. Wala pong pagkakamali, Mang Raul. May nagbayad na po ng lahat ng inyong gastusin. Napaluha si Aling Linda. Sino po? Nanginginig ang boses niya. Bago pa makasagot ang cashier, bumukas ang pinto ng opisina. Isang lalaking nakasuot ng simpleng puting polo ang dahan-dahang lumabas. Ngumiti ito habang lumalapit sa kanila. Magandang umaga po, Mang Raul. Napatingin si Mang Raul. Pasensya na po pero kilala po ba kita? Iniabot ng lalaki ang kanyang kamay. Ako si Lawrence Del Mundo. Bagyang natahimik ang paligid. Ikaw po ang may-ari ng ospital? Gulat na tanong naman ni Aling Linda. Tumango si Lawrence. Opo. Hindi makapaniwala si Mang Raul. Bigla niyang naalala ang simpleng lalaking madalas niyang nakikitang umiikot sa construction site. Kayo po pala yun? Ngumiti si Lawrence. Matagal na po kitang pinagmamasdan, Mang Raul. Nakita ko kung paano mong itinayo ang ospital na ito, na merong sipag, katapatan, at malasakit. Napayak si Mang Raul. Sir, trabaho ko lang po yun. Ginagawa ko lang po ang trabaho ko. Umiling si Lawrence. Hindi
Higit pa roon ang ginawa mo, Mang Raul. Saglit siyang tumingin sa paligid bago muling nagsalita. Ang ospital na ito ay hindi lang itinayo ng puhunan ko. Itinayo rin ito ng pawis ng mga manggagawang tulad ninyo. Tahimik ang lahat habang nagpapatuloy siya. Mang Raul, kung wala ang mga kamay ninyong mga karpintero, mason at laborer, wala rin ang ospital na ito. Hindi lang ako ang nagtayo nito. Kasama ko kayo. Hindi napigilan ni Mang Raul ang kanyang emosyon. Yumuko siya at mahigpit na hinawakan ang kamay ni Lawrence. Maraming salamat, sir. Habang buhay ko pong ipagdarasal ang kabutihan ninyo. Ngunit hindi pa pala yun ang pinakamalaking sorpresa sa kanya. May iniabot na sobra si Lawrence. Nais kong mag-alok sa inyong mag-asawa. Nagkatinginan sina Mang Raul at Aling Linda. Mang Raul, kung tatanggapin nyo, gusto ko kayong maging maintenance supervisor ng ospital. Kabisado nyo ang bawat sulok ng gusaling ito dahil isa kayo sa mga nagtayo nito. Pagkatapos ay tumingin siya kay Aling Linda. At kung nais nyo rin po, may bakante kaming trabaho sa housekeeping department. Hindi na napigilan pa ni Aling Linda ang pag-iyak. Sa unang pagkakataon matapos ang napakaraming taon ng paghihirap, nakita nilang may liwanag na naghintay sa kanilang kinabukasan. Habang magkahawa kamay silang lumalabas ng ospital, napatingala si Mang Raul sa gusali. Ang gusaling minsan niyang pinaghirapang itayo. Ngayon, hindi na lamang ito isang simbolo ng kanyang pawis. Ito na rin ang naging simbolo ng kabutihang nagbalik sa kanyang buhay sa paraang hindi niya kailanman inaasahan. Lumipas ang 6 na buwan matapos ang hindi inaasahang pangyayari sa buhay ni Mang Raul at Aling Linda. Tuluyan nang nagbukas ang Del Mundo Hospital. Araw-araw ay dinarayo ito ng mga pasyente mula sa iba't ibang bayan. Marami ang nagsasabing bukod sa magagandang pasilidad, kapansin-pansin ang malasakit ng bawat empleyado sa kanilang mga pasyente. Isa sa mga unang pumapasok sa ospital tuwing umaga ay walang iba kung hindi si Mang Raul. Suot na niya ngayon ang kanyang uniforme bilang maintenance supervisor. Ngunit hindi nagbago ang kanyang pagiging mapagpakumbaba. Bago siya magsimula ng trabaho, nililibot muna niya ang bawat pasilyo upang tiyaking maayos at ligtas ang buong gusali. Ang ospital na ito ay parang pangalawa kong tahanan. Madalas niyang sabihin sa mga bagong empleyado. Hindi lang dahil dito ako nagtatrabaho, kung hindi dahil dito ko nakita ang kabutihan ng Diyos sa pamamagitan ng mabubuting tao. Samantala, si Aling Linda naman ay masaya sa kanyang trabaho sa housekeeping department. Lagi siyang nakangiti habang tumutulong sa mga pasyente at bantay. Salamat po. Madalas na marinig ng mag-asawa mula sa mga taong kanilang natutulungan. Isang araw, isang batang lalaki ang nadulas sa ospital. Agad na lumapit si Mang Raul upang buhatin ito. Huwag kang matakot, iho. Ayos ka lang ba? Malumanay niyang tanong. Tumango ang bata at ngumiti. Mula sa kanyang opisina ay napansin niyo ni Lawrence Del Mundo. Napangiti siya. Hindi ako nagkamali ng taong pinagkatiwalaan. Bulong niya sa sarili. Hindi naglaon ay nagpasya si Lawrence na magsagawa ng libreng konsultasyon at gamot sa mga mahirap na pamilya tuwing katapusan ng buwan. Buong puso itong sinuportahan ni Mang Raul at Aling Linda. Madalas pa ngang sila mismo ang nag-aabot ng pagkain at tubig sa mga pasyenteng matagal nang naghihintay. Sa mga libreng oras ni Mang Raul, nagtuturo rin siya ng basic carpentry sa mga kabataang gustong matuto ng marangal na hanap buhay. Lagi niyong tatandaan, sabi niya sa mga ito, ang mahusay na karpintero ay hindi lang sumusukat ng kahoy. Sinusukat rin niya ang kanyang katapatan. Nagpapalakpakan ng mga kabataan sa bawat payo niya. Minsan ay may isang batang empleyado ang nagtanong kay Mang Raul habang nakatingin sa malaking gusali ng ospital. Mang Raul, sino po ba talaga ang nagtayo ng ospital na ito? Napangiti siya bago tumingin sa paligid. Maraming tumulong, sagot niya. May nagbigay ng puhunan, may nagplano, may nagdisenyo. Pero ang pinakamahalaga, itinayo ito ng mga pusong handang magsakripisyo para sa kapwa. Saglit siyang tumingin kay Lawrence na abala ring bumabati sa mga pasyente.
At ang isang gusali ay nagiging tunay na ospital, hindi dahil sa laki nito, kung hindi dahil sa pagmamahal ng mga taong nasa loob. Napuno ng luha ang kanyang mga mata. Naalala niya ang mga araw na halos mawalan siya ng pag-asa. Ang karamdaman ng kanyang asawa, ang gutom, ang pagod, at ang takot na mawalan ng lahat. Ngunit pinatunayan ng buhay na ang kabutihang ginagawa ng walang hinihintay na kapalit ay may paraan ng pagbabalik nito. Habang papalubog ang araw, magkatabing nakatayo si Mang Raul, Aling Linda, at Lawrence Del Mundo sa harap ng ospital. Sa sandaling iyon, isang ambulansya ang dumating, lula ng isang pasyenteng nangangailangan ng agarang lunas. Mabilis na kumilos ang mga doktor at nurse. Maya-maya lamang ay lumabas ang doktor na merong ngiti sa labi. Naagapan natin siya. Ligtas ang pasyente. Napatingala si Mang Raul sa gusaling minsan niyang itinayo gamit ang kanyang pawis at pagod. Ngayon, bawat pader nito ay sumasaksi sa mga buhay na naililigtas at mga pamilyang muling nagkakaroon ng panibagong pag-asa. Ngumiti siya at marahang bumulong. Sulit ang bawat patak ng pawis kung ang kapalit ay buhay at pag-asa ng kapwa. Lumipas ang 5 taon. Patuloy na naging tahanan ng pag-asa ang Del Mundo Memorial Hospital. Libo-libong pasyente na ang nagamot. Daan-daang sanggol ang ligtas na isinilang at hindi mabilang na mga pamilya ang muling nabigyan ng pagkakataong makapiling ang kanilang mga mahal sa buhay. Ngunit sa lahat ng kwentong isinisilang sa ospital na yon, may isang kwento na hindi kailanman nalimutan ng mga doktor, nurse, empleyado at maging ng mga pasyente. Ito ang kwento ng isang simpleng karpintero na nagngangalang Mang Raul. Hindi siya naging tanyag sa telebisyon. Hindi rin siya nakatanggap ng medalya o parangal mula sa pamahalaan. Ngunit sa puso ng bawat taong nakakakilala sa kanya, isa siyang tunay na bayani. Sa tuwing may bagong empleyado ang ospital, personal niya itong sinasalubong. Alagaan niyo ang bawat pasyente. Lagi niyang paalala. Hindi natin alam ang pinagdaraanan nila. Minsan, isang ngiti lang ang kailangan nila para magkaroon muli ng panibagong pag-asa. Samantala, si Aling Linda naman ay naging ina ng maraming empleyado. Kapag may bagong housekeeping staff, siya mismo ang nagtuturo kung papaanong magtrabaho ng may malasakit at pagmamahal. Isang umaga, habang naglilinis si Mang Raul ng maliit na hardin ng ospital, lumapit sa kanya si Lawrence Del Mundo. Tahimik silang naupo sa isang bangko. Naalala mo pa ba? Nakangiting tanong ni Lawrence. Noong una kitang nakita rito. Napangiti si Mang Raul. Hindi ko nga po alam noon na kayo palang may-ari. Akala ko isa lang kayong bisita. Napatawa si Lawrence. Hindi ko po inaasahan na kayo po pala ang gagamitin ng Diyos para tumulong sa aming mag-asawa. Maraming salamat po, Sir Lawrence. Kayo po ang ginamit ng Diyos para sa amin. Saglit na natahimik si Lawrence. Pagkatapos ay tumango siya. At ikaw naman po ang ginamit niya para ipaalala sa akin na ang tunay na yaman ay hindi palaging sa pamamagitan ng pera, kung hindi ang kakayahang magbigay ng pag-asa. Nagkamayan ng dalawa. Sa di kalayuan ay masayang naglalaro ang ilang mga batang gumaling sa ospital. Ang iba ay dati ng mga pasyenteng halos mawalan ng buhay. Ngunit ngayon ay malulusog na at puno ng pangarap. Pinagmasdan niya ni Mang Raul habang unti-unting sumisikat ang araw. Napangiti siya. Hindi man niya pag-aari ang ospital, alam niyang bahagi ng kanyang puso ang bawat pader nito. Bawat kahoy na kanyang pinukpok, bawat pako na kanyang ipinukpok, at bawat patak ng pawis na kanyang ibinuhos ay naging pundasyon ng isang lugar na patuloy na nagbibigay ng pag-asa sa libo-libong tao. At doon niya napatunayan ng isang katotohanan. Hindi mo kailangang maging mayaman upang makapag-iwan ng malaking pamana. Minsan, sapat na ang pagiging tapat, masipag, at mabuting tao, sapagkat ang kabutihang ginagawa ng taos-puso ay nagiging inspirasyon na mabubuhay sa alaala ng mga taong iyong natulungan habang sila'y nabubuhay. Sa kwentong ito ay marami tayong mapupulot na aral. Ang kabutihan, katapatan at kasipagan
ay mga kayamanang hindi nasusukat ng pera. Maaaring hindi ka agad makita o masuklian ang bawat sakripisyong ginagawa natin. Ngunit sa tamang panahon, ang Diyos ay may paraan upang ibalik ang lahat ng ating kabutihan sa paraang higit pa sa ating inaasahan. Ipinakita rin ang kwento na ang tunay na tagumpay ay hindi lamang nasusukat sa laki ng yaman o taas ng katungkulan, kung hindi sa dami ng buhay na ating natulungan at sa pag-asang naibahagi sa kapwa. Tulad ni Mang Raul, Aling Linda at Lawrence Del Mundo, ang isang pusong marunong magmahal, tumulong at magmalasakit ay nagiging daan upang mabago ang buhay ng maraming tao. Palaging tandaan, ang kabutihang itinanim sa kapwa ay hindi kailanman nasasayang. Sa tamang panahon, ito'y mamumunga ng biyaya, pag-asa at pagpapalang hindi kayang bilhin ng anumang kayamanan. Dito na po nagtatapos ang ating maiksing kwento sa araw na ito. Sana po ay nagustuhan nyo at sana po ay kinapulutan nyo ng maraming aral. Kayo mga kabarangay, anong masasabi nyo sa ating kwento? I-comment nyo naman po sa baba ang inyong mga reaksyon at babasahin natin ang lahat ng yan. I-comment nyo na rin kung taga saan kayo para naman malaman ko kung hanggang saan nakaabot ang video na ito. Paki-like and share na rin po ang ating kwento para mapakinggan rin ng iba. At kung bago ka pa lamang sa ating channel, baka naman pwedeng pakihit ang subscribe button at bell notification button para palagi kang updated sa mga bago nating upload na katulad nito. So paano mga kabarangay? Hanggang sa muli, thank you so much and peace out!